Hi guys, so alam nyo ba, may nagba-viral ngayon, di ba, yung babaeng pinauwi daw dahil pinagsilosan, 2 months pa lang daw, pinagsilosan ng amo, tsaka minamaniyak ng among lalaki. So, dahil may itsura siya at maganda, maganda naman talaga siya, hindi naman natin mai-deny yun. Pero tingin ko, hindi lang yun yung dahilan. Okay, hindi ako nagko-comment ng masama or ano, pero kasi, yung root nun or yung pinagmumulan nun ng selos at ng pangmamanyak, hindi lang dahil sa itsura, guys. Based sa experience ko, dahil din sa kilos natin, pananamit natin, at kung paano tayo sa trabaho natin. Yung tama yung napanood ko na may lalaking vlogger dito sa Saudi na nag-comment about doon. Sabi niya is yung libog sa mga lalaki, pag nilibugan, yun na yun. Walang kahit anong itsura. So, yung mga babae naman, nagsiselo sila. Depende sa kilos mo, sa pananamit mo, at sa pakikitungo mo sa asawa nila. So, doon tayo sa realidad. Lahat ng maraming OFW dito sa Middle East ang makakaintindi or makakagets ng pinopoint ko. So, yun. Wala naman tayong say kung yun yung dahilan niya or yun yung reason talaga. Kasi hindi natin alam yung buong kwento. Pero sa experience ko, no, ako, sa bahay ng employer ko dati, yung uniform ko, hanggang dito. Tapos, nakalagi pa ako naka-head cap. Pero nung nasanay sila na hindi ako nag-head cap kasi laging tinatanggal ng alaga ko, nasanay sila. Tapos doon kasi iba yung pantulog ko. Tapos natutulog ako sa kwarto ng alaga ko. Wala akong sariling kwarto. So nakikita pa rin nila ako na nakapantulog, nakapanjama. Lalo na pag pinagbubukas ko sila ng gate. Pero minsan nag-aabaya ako pag ibang tao or pag ano, pag yung lalaki lang. Pero pag kasama yung babae, wala naman. Walang issue sa kanya, okay lang. Kasi open-minded yung among babae dati. Dati yon sa previous employer ko. Pero yung lalaki, simula nun, lagi na siyang, simula nung pakiramdam siguro niya is komportable na ako sa kanila. Doon na siya nagpapakita ng motibo. Buti na lang, laging may CCTV doon sa bahay nila. Laging, ang tawag dito, maraming CCTV na laging active, laging open. Tapos nakakonik lang sa cellphone ng amo kong babae. Kaya takot siyang kumilos. Pero madami siyang ginagawang pahiwatig. Andyan yung pag nasa area ako na walang CCTV, tatago siya dun sa walang CCTV, tapos titingnan niya lang ako. Or uutusan niya ako pag wala yung among babae. Doon sa sala kung saan siya nagtatambay na walang CCTV, tapos aalokin niya ako ng kung ano-anong pagkain. Pero hindi ko yung tinatanggap. Pag wala yung mga bata, pag hindi yung mga bata yung nag-abot sa akin, hindi ko tinatanggap. Pag wala yung amo kong babae, hindi ko tinatanggap. Sinasabi ko na lang kumain ako kahit hindi pa, or sinasabi ko na lang mamaya na lang ako. Nandun yung part na gusto kanyang subuan, pero hindi ko tinatanggap. Tapos nandun yung part na pagkukuha siya ng damit sa plansyahan, dun kasi sa plansyahan na area, aamoy-amoy niya yung likod ko, yung buhok ko. Nakatayo siya sa likod ko. Ang ginagawa ko, umaalis ako. Or umiiwas ako. Ako mismo yung umiiwas. Kasi once na nagpakita tayo ng motibo sa kanila, lalo silang nagpupursige. Tapos nagtangka ako sa kanya. Isang beses nag-away kami na halos sinigawan ko siya. Tapos, kasi naglilinis ako ng CR, nag-aaway sila ng among babae. 1 week hindi umuwi yung among babae. Tapos naglilinis ako ng CR. Alam niya pag naglilinis ako ng CR, alam niya na dapat maghintay siya. Or hinihintay nila ako matapos bago sila pumasok ng CR. Pero that time, pumasok siya, nandun pa ako sa loob ng CR. Hindi niya ako inantay makalabas. Naka-bathroom siya. Tapos pagpasok niya, hinubad niya yung bathroom niya sa harap ko mismo. Ginanon niya. So sumigaw ako, tapos tinulak ko siya palabas ng pintuan. Tapos nagkumaripas ako ng labas. Nandun yung mga bata sa sala. Kami lang that time sa bahay. So, sinigawan ko siya. Nasabi ko, pag di siya tumigil kakaganon niya, isusumbong ko siya sa asawa niya. Wala akong pakialam kung paniwalaan ako. Hindi. So, yun. Tumigil siya. Pero hindi pa doon natapos yun. Nandyan yung mangingiliti siya. Yung ganon. Pag makikipagbiroan siya. Pero hindi ko siya pinapansin. Bedma. Tapos, mabot sa point na
yung amo kong babae, wala siyang ano sa akin, hindi siya nagsiselos or wala siyang masamang sinasabi about sa akin na tigilan mo yung ganyan, pag-ngiti-ngiti kay baba, ganyan-ganyan. Hindi, siya pa mismo yung nagsasabi sa akin na ang gusto ng asawa niya is lagi kang naka-smile, ganon, hindi ka nagsisimangot. Yun yung lagi niyang remind sa akin. Open-minded yung amo kong babae, yung amo ko ng lalaki. Yun lang. Tapos yung kapatid ng amo kong babae, na lalaki, may asawa, may isang anak. Lagi kami nasa bahay ng nanay ng amo kong babae. Doon kami iniiwan. Tapos lagi yun nandun, kasama yung anak niya. Hindi, pati yung anak niya naaalagaan ko. Naaalagaan ko yung mga pamangkin ng amo ko. Pag nandun kami sa bahay ng nanay niya. Ang ending, isang beses, nung nag-usap yung amo kong babae tsaka yung asawa niya, malapit na silang maghiwalay. Kasi parang nahuli nung amo kong babae na yung amo kong lalaki is may kausap sa WhatsApp, Snapchat na ibang lahi or ewan ko kung Pilipino or ano, basta may kausap siyang ibang babae. Ngayon, parang ang gusto ng amo kong babae maghiwalay sila. That time, buntis pala yung amo kong babae. So, muntik na sila maghiwalay no, na-impake ko na lahat ng gamit sa loob ng bahay, pero nagkabalikan sila. Then, nung nag-uusap sila that time ng final para magkabalikan, ang ginawa, sinundo kami nung kapatid ng amo kong babae doon sa bahay ng nanay niya para isama doon sa park kung saan nag-uusap yung mga amo ko. Habang nasa sasakyan kami, kinausap ako nung kapatid ng amo kong babae. Tapos kunento niya sa akin kung ano nga ang issue nung dalawa, kung bakit ang tagal na namin dun sa bahay ng nanay nila, kung bakit sila nag-away. Kunento niya sa akin. Tapos tinanong niya ako, ikaw daw ba, sabi niya. Kung sakaling aalokin kitang magpakasal sa akin, sabi niya, okay lang ba sa'yo kahit may asawa na ako or kahit Muslim kami, willing ka bang maging Muslim? Sabi ko, ayoko. Sabi ko, hindi, ayoko. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, ano ang tawag dito, nakakahanga daw kasi ako gawa ng kilos ko, trabaho ko. Yung pakikisama, ganyan, gustong-gusto daw ako ng mga magulang nila, ganyan-ganyan sa trabaho, ganyan. So, sabi ko, hindi, ayoko magka-problema, sabi ko, tsaka ayoko ng ganong usapin. So, nireject ko yun, tapos hindi na siya nag-pressure. Kasi, ano din naman sila, open-minded sila, mabait din. So, sabi niya, maswerte, ganyan-ganyan, maswerte daw yung lalaking magugustuhan ko, ganyan. Tapos, dun ko naisip na, hindi lang dahil sa itsura natin o sa kilos natin, sa trabaho din natin, pwede silang humanga. Marami ng isyong ganun, yung mamanyakan ka dito kasi pag nagpakita ka talaga ng motibo sa lalaki, i-grab nila yun, maliit na bagay man yan o hindi. Pag binigyan ka nila ng hadiah, tinanggap mo nang walang nakakakita, kayong dalawa lang. Ano na yun, isang sign na yun na tinatanggap mo siya sa buhay mo or kung ano man yung pwede niyang gawin sa'yo. So mag-iingat po kayo, mag-iingat po tayo. Kasi dito naman sa bahay ng employer ko ngayon, dito, may dalawa pang binata yung amo ko dito, yung matanda. Tapos isang dalaga. Pag dito sa bahay, okay akong maganto. Kahit lumabas kami, walang head cap, okay lang. Pag bumibisita lang yung panganay ni mama na lalaki, or ibang bisita, nag-head cap ako, or pag magluluto. Pero pag ganito, wala, okay lang. Wala silang say. Pag kami lang tatlo, puro babae, okay lang magdamit ako ng normal. Isang beses, bago pa lang ako dito, sabi nila, pag natutulog naman ako, okay naman daw na gano'n nakapadyama. Tapos one time nga, ayun, na lumabas ako nakapadyama, hindi ko alam umuwi yung binata, nandito pala. Nagulat yung matanda, tapos hinabol niya ako, sabi niya bumalik ka dun sa kwarto mo, pinapasok niya ako sa kwarto. Kasi nga, ayaw niyang makita ako ng anak ng binata na nakapadyama, na hindi naka-uniform. So, yun lang, ganun. Tayo din dapat ang mag-adjust at mag-ingat. Minsan. Yun lang, maraming pwedeng mangyari pag nandito tayo. So, dapat tayo din yung nag-a-adjust. Tayo din yung umiintindi. Hindi yung, kung ano yung nakasanayan natin, yun na yun. Hindi ganun dito. Dito, kung edad ka 20, kailangan yung pormahan mo nasa 30 or nasa 50. Kailangan yung itsura mo laging magulo yung buhay mo, ganon. Para hindi ka pinagsisilosan, lalo na kung may sensitive kang amo.